Ang paglalakbay ni Zheng He. Si Zheng He ay ipinanganak noong taong 1371 sa probinsya ng Yunnan ng bansang China at namatay noong taong 1433. Siya ay isang Chinong manlalakbay na namuno sa 7 Great Voyages para sa China sa ilalim ng dinastiyang Ming. Siya ay nagmula sa pamilyang Wei Muslim at ang kanyang orihinal na pangalan ay Mahi. Ang kanyang ama ay isang haji o Muslim na nakapagsagawa ng Hajj sa Mecca. Ang kanilang pamilya ay sinasabing nagmula sa isang maagang gobernador ng Mongol ng Yunnan, pati na rin sa lahi ni Haring Muhammad ng Bukhara. Ang apelyidong Ma ay hango sa bersyong Chino ng pangalang Muhammad. Noong taong 1381, nang siya ay humigit kumulang 10 taong gulang, muling nasakop ng mga puwersang Chino ang Yunnan, ang huling lupaing hawak ng mga Mongol sa China. Ang mga puwersang ito ay pinamunuan ng mga general ng dinastiyang Ming, na siyang nagpatalsik sa dinastiyang Yuan o Mongol noong taong 1368. Nagsimula ng paglalakbay si Zheng He noong taong 1405 at natapos noong taong 1422. Siya ay nanggalugad at nakipagkalakalan sa buong Asya at Africa. Noong taong 1400, nag-alsa ang prinsipe ng Yan laban sa kanyang pamangkin na si Emperador Jinwen. At noong taong 1402, siya ay umupo sa trono bilang si Emperador Yongle. Sa ilalim ng pamamahala ni Yongle, mabilis na naibalik ang ekonomiyang winasak ng digmaan sa bansang China. Nais ipakita ng hukuman ng Ming ang kanilang kapangyarihang pandagat upang mapasunod ang mga estadong pandagat sa timog at timog silangang Asya. Sa loob ng halos 300 taon, pinalawak ng mga Chino ang kanilang kapangyarihan sa dagat. Umunlad ang malawak na kalakalang pandagat upang matugunan ang kanilang pagkahilig sa mga pampalasa at mabangong halaman. Gayon din ang pangangailangan sa mga hilaw na materyales para sa industriya. Ang mga paglalakbay ng mga Chino sa ibang bansa, pati na rin ng mga Indiano at Muslim na bumisita sa China, ay nagpalawak sa kaalaman ng mga Chino tungkol sa heograpiya. Sa parehong panahon, umunlad din ang bagong antas ng mga teknolohiya sa paggawa ng barko at sining ng paglalayag. Mabilis na naging isang makapangyarihang yunok si Mahi sa hukuman ng Emperador Yongle. Pag-akyat ni Yongle sa trono, ipinagkaloob niya kay Ma ang apelyidong Zheng, kaya nakilala siya bilang Zheng He. Itinalaga si Zheng He ng emperador bilang punong komandante ng isang serye ng mga misyon patungo sa tinatawag na mga kanlurang karagatan. Noong taong 1405, nagsimula ang kanyang unang ekspedisyon na pinangunahan ng 62 na barko at 27,800 na mga tauhan. Sa kanyang unang paglalakbay, naging ruta niya ang Champa, na ngayon ay bahagi ng Timog Vietnam, ang Siam o Thailand, Malacca, Java, at tumawid sa karagatang Indian patungong Calicut, sa baybayin ng Malabar sa India at Ceylon o Sri Lanka. Si Zheng He ay nakabalik sa China noong 1407 bilang bahagi ng kanyang unang paglalakbay. Sa kanyang ikalawang ekspedisyon, muling bumisita si Zheng He sa Calicut at huminto rin sa Cochin sa timog baybayin ng India. Ngunit nakatagpo siya ng kataksilan mula kay Haring Alago Canara ng Ceylon. Natalo ni Zheng He ang hukbo ng hari at dinala si Alago Canara pabalik sa Nanjing bilang bihag. Noong Oktubre taong 1409, nagsimula ang ikatlong paglalakbay ni Zheng He. Sa pagkakataong ito, lumampas siya sa mga pantala ng India at naglayag patungong Hormuz sa Persian Gulf. Sa kanyang pagbabalik noong taong 1411, huminto siya sa Samudra, sa hilagang dulo ng Sumatra. Noong taong 1413, muling lumisan si Zheng He mula China. Pagkatapos dumaan sa mga pangunahing pantala ng Asya, nagtuloy siya pakanluran mula India patungong Hormuz.
Isang bahagi ng kanyang armada ang naglayag pababa sa baybayin ng Arabia na bumisita sa Dhofar at Aden. Isang misyon mula China ang nagtungo sa Mecca at nagpatuloy hanggang Ehipto. Binisita rin ng hukbong dagat ang mga bayan sa silangang baybayin ng Africa na ngayon ay Somalia at Kenya. At halos narating ang Mozambique Channel. Sa kanyang pagbabalik noong taong 1415, dinala ni Zheng He ang mga sugo mula sa higit 30 estado sa Timog at Timog Silangang Asya upang magbigay galang sa emperador ng China. Noong taong 1417 hanggang 1419, bilang ikalimang paglalayag ni Zheng He, nakarating ang kanyang plota sa Silangang Africa. Dito tumanggap si Zheng He ng mga kakaibang regalo para sa emperador ng China, kabilang ang isang giraffe na itinuring noon bilang isang kilin na isang sagradong nilalang sa mitolohiyang Chino. Noong taong 1421, sinimula niya ang kanyang ika-6 na ekspedisyon upang ibalik ang mga dayuhang sugo sa kanilang mga bayan. Muli niyang binisita ang Timog Silangang Asya, India, Arabia at Africa. Ngunit noong taong 1424, namatay si Emperador Yongle. Nang maupo ang kahalili niyang si Hongxi, sinuspindi nito ang mga paglalakbay pandagat at itinalaga si Zheng He bilang komandante ng kuta sa Nanjing na may tungkuling buwagin ang kanyang hukbo. Noong taglamig ng taong 1431, nagsimula ang huling paglalakbay ni Zheng He. Binisita niya ang mga estado ng Timog Silangang Asya, baybayin ng India, Persian Gulf, Red Sea, at silangang baybayin ng Africa. Si Zheng He ay namatay sa Calicut noong tagsibol ng taong 1433 at ang kanyang armada ay nakabalik sa China pagdating ng tag-init. Si Zheng He ang pinakadakilang diplomatikong sugo ng Emperador Yongle. Bagaman may ilang historiador na nagsasabing ang mga paglalakbay na ito ay pawang pagpapakitang gilas lamang ng emperador, hindi maikakaila na nagkaroon ng mga ito ng malaking epekto. Lumawak ang impluwensyang politikal ng China sa mga dagat ng Asya ng halos kalahating siglo. Hindi ito nagmunga ng malalaking imperyo ng kalakalan gaya ng ginawa ng mga Europeo. Ngunit nagdulot naman ito ng pagdami ng migrasyong Chino sa Timog Silangang Asya. Dahil dito, lumago ang kalakalan ng tributo na nagpatuloy hanggang ika-19 na siglo. Ayon sa maraming scholar, ang mga paglalakbay ni Zheng He ay itinuturing na magastos at walang patutunguhan sa kalaunan. Ang implikasyon ng paglalakbay ni Zheng He sa Ming China. Ang paggagalugad ni Zheng He ay nakapagbigay ng kaalaman sa mga Chino tungkol sa mundo at sa kalikasan ng paglalakbay sa karagatan. Mas naging maalam ang mga Chino sa paglalakbay na kanilang tunay na magagamit. Ang heograpikal na kaalaman na kanilang nakalap mula sa mga Islam at Mongol ay nagbunga sa paggawa ng mga mapa ng dinastiyang Ming sa China. Gayon din, lumakas ang pakikipagkalakalan ng China sa Vietnam, Sumatra, Java at Molucas sa Timog Silangang Asya, pati na rin sa India at Sri Lanka. Sila rin ay nagdala ng napakalaking kita para sa kanilang bansa, pagkat layunin ni Zheng He ay palakasin ang China. Hindi rin mawawala ang pagpapalawak ng teritoryo ng Ming. Ngunit lahat ng ito ay naging matagumpay gamit ang karahasan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na mayroon kayong natutuhan mula sa ating paksang tinalakay. Hanggang sa muli. Paalam!